Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. Dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At tayo ay kasalukuyang nagtitest broadcast sa Signal Channel 19. Ang ating episode for today, mga kapatid, ay para sa mga miyembro ng Social Security System o ng SSS. Mga kapatid, alam nyo ba na bukod sa retirement funds, pwede rin kayong maka-avail ng loan. Importante ito ngayon sa mga panahon natin, di ba? Kasi karamihan naman sa atin, sabihin talaga, hindi sapat yung kinikita para buhayin yung ating pamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Di ba nga yung napapag-usapan natin before na base dun sa mga pag-aaral para maging happy ang isang tao dito sa Pilipinas, kailangan daw umaabot ng 6 digits yung kanilang monthly income. Tama ba yung pagkakaalala ko? 130,000, I may be wrong. Pero per individual yan, ilan-ilan lang ba naman sa atin yung umaabot ng ganyang kalakiang sweldo? Hindi ba ang problema nga natin, particularly dito sa Metro Manila, yung mga panawagan na wage increase na hindi rin naman naibibigay kasi kailangang ibalanse. Paano naman kung halimbawa maibigay itong increase sa sahod na ito? Kung ang magiging kapalit naman, baka mag-fold up yung ibang mga businesses kasi sinasabi nila ang pinakamalaking porsyento talaga ng mga kumpanya dito sa Pilipinas ay yung nasa small, medium enterprises. Hindi naman din natin sila pwedeng mapilit na dagdagan ng husto yung sweldo ng mga manggagawa kasi baka ang mangyayari, malugi rin sila. Di pag nag-fold up yung kanilang business, di kawawa rin tayo, mga ordinaryong manggagawa. Baka tayo pa yung mawala ng trabaho. So napakahirap din po ng trabaho ng mga wage board because they have to balance everything na magiging sapat yung kikitain ng isang empleyado and at the same time, hindi naman ito magiging dagok doon sa kumpanya, sa employers to the point na kakailanganin nilang magsara dahil hindi nila kayang ibigay yung hinihingi o yung karampatang sweldo para sa kanilang manggagawa. Babalansihin talaga. Pero ang ending nito, dahil nga po hindi lahat mabigyan ng increase sa sweldo, hirap na hirap talaga tayo na mapagkasya yung ating kakarimpot na sahod kada buwan. So ang tendency natin, mangutang, di ba? So, ito po yung kagandahan kapag tayo miyembro ng SSS. At least, meron tayong options kung saan tayo pwedeng lumapit para makakuha tayo ng kumbaga pantawid ba natin doon sa ating buwanang pangangailangan. Pero iba-iba kasi yung mga uri ng loans sa SSS. Pero mamaya tatalakayan po natin yan. Pero i-take advantage ko na, sasamantalahin ko na yung pagkakataon na to para ma-remind natin yung ating mga kababayan na huwag kayong basta-basta kakagat dun sa mga loan sharks lalo na yung mga makikita mo sa social media pages na kunwari magpapautang ng 10,000, 20,000, 50,000 tapos ang ending kapag kinlik mo yung link nila, mananakaw yung lahat ng details mo doon sa iyong cellphone tapos ipe-pressure ka, tatakutin ka kapag hindi ka nakabayad ng utang, pati yung mga contact persons mo doon sa cellphone mo, i-message nila na ididemanda, kesyo ganyan, kesyo ganito yung gagawin. Kasi wala, natrap ka na nila dahil pinautang ka nila para sa isang mataas na interes. Huwag po tayong magtitiwala dyan sa mga taong yan masasama talagang mga tao yung mga gumagawa niyan. Makapanamantala dun sa mga nangangailangan at mga mahihirap. Meron akong mga kakilalang ganyan. Parang 2 na ata yung kilala ko na nagugulat ako, pati ako nakakatanggap ako ng text message and then I learned na nandun pala ako dun sa contact number nila sa cellphone tapos nag-click pala sila ng link na nakaw na yung lahat ng detalye, nalaan ko patuloy na nangutang pala sila dun sa social media, yung mga nakapost sa social media. So ingat-ingat po tayo dyan. Napaka-importante na alam natin kung saang institution o kung kaninong tao rin tayo manghihiram. And para naman dun sa mga nanghihiram, make sure naman
naman na magbabayad kayo. Ano? Kawawa naman yung inuutangan ninyo ng mga kaibigan, kamag-anak, tapos biglang hindi nyo naman babayaran. Di ba? So maging responsable lang tayo. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, importante na kilala rin natin kung saan tayo manghihiram at respetado din yung institusyon kung saan tayo maglo-loan. Kaya magandang pagkakataon ito para sa mga miyembro ng SSS dahil at least sigurado tayo doon sa pagiging lehitimo ng kanilang ahensya. So, para po doon sa mga kapatid natin na nanonood at nakikinig ngayon, syempre gusto din naming marinig yung inyong mga opinyon tungkol sa mga bagay-bagay na ito at ang inyong mga komento sa pamamagitan po ng pagsali ninyo sa amin at pagsagot sa ating question of the day. Ang atin pong question of the day, nako, gusto mo bang mag-loan sa SSS? Kung ikaw ay maglo-loan, bakit? Yan i-post nyo. Parang bariya-bariya yung narinig kong gano'n na. Gano'n ba kalaki yung pwede nating utangin sa SSS? Wag naman mamera. Baka wala na tayong mabili dyan, ha? Pero mga kapatid, kung kayo po merong mga gustong i-komento, i-share, pwedeng-pwede po kayong mag-share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotline. Kung meron po kayong katanungan sa 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. So mga kapatid, wag na nating patagalin, ha? Simulan na po natin ang ating talakayan. Live via StreamYard si Ms. Nerissa Sabado, ang manager ng SSS Member Loans Department. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Nerissa. Magandang hapon, Miss Maricel. Ganon din sa iyong mga taga-subaybay. Opo, ma'am, eto nga sinasabi ko, maigi dahil ang SSS may mga ino-offer na loan para sa mga members. Kasi nakakatakot yung mga lumalabas sa social media, di ba? Yung mga biglang ikiklik, tapos biglang sila pa yung mapapahamak, mananakaw pa yung mga data doon sa kanilang cellphone. Pero pakipaliwanag nga po sa amin, ma'am, ano-ano po ba yung mga klase ng loan na pwedeng i-avail ng mga members ng SSS? Gaano ba kadami ito? Sa ngayon, meron kaming tatlong klaseng loans na pwedeng i-avail ng isang active member. Una yung salary loan at yung pangalawa ay yung calamity loan na ino-offer namin yan pagka merong mga kalamidad na nangyari sa mga certain places sa ating bansa. Meron na rin kaming calamity loan para sa mga nasa abroad. At yung ikatlo, yung educational loan na offer naman namin para makatulong sa pag-aaral ng mga mismong SS member o kanilang mga beneficiary. So, ma'am, isa-isahin po natin. Simulan po natin doon sa salary loan. Paano po ba itong salary loan? Ang salary loan ay kinakailangang merong 36 monthly contributions ang member, at least 36, para maka-avail siya ng 1-month salary loan. Alternatively, or 72 monthly contributions naman para maka-avail ng 2-month salary loan. Na-avail ito ng aktibong member, ibig sabihin yung 6 na contribution niya dapat sa huling 12 buwan, doon niya na ihulog. That means active member siya. And ang maximum amount niyan ay 40,000. Ayun, yun nga isusunod ko dun, ma'am. Hanggang gaano kalaki yung pwedeng utangin ng isang empleyado. So, sino lang po yung pwedeng makautang ng maximum of 40,000? Saan po ito dinidepende? Sa laki ba ng sahod? Sa laki ba ng contributions? Paano po ito pinagdidesisyonan? Nakadepende yan sa monthly salary credit. Yun yung tinatawag naming katapat na sweldo ng contribution ng isang member. Ina-average ng SSS yung huling 12 sweldo, monthly salary credit. Yung average nun, yun ang makukuha ng member na amount ng kanyang salary loan. For a 1-month loan, yung times 1. For a 2-month loan, times 2. I see. So, meron po ba kayong, kumbaga, screening as to the reason kung bakit kailangang mag-avail ng salary loan ng isang empleyado o hindi na yun kailangan? Basta sinabi ng SSS member na salary loan ako. No explanations needed. No explanations needed. Ayun. Basta kailangan niya.
Oo. Basta eligible siya, pwede niya Oo. i-avail yan. Pero alam mo, Ma'am Nerissa, curious ako dito kasi ang dami nagsasabi sa akin na, uy, pag SSS member ka, kahit hindi mo kailangang mangutang, mangutang ka para makita nila na ginagamit mo yung loan mo. Totoo ba yon? Hindi po totoo yun. Kasi Yan, sige, sa pakilinaw nga yan, ngayon, Ma'am. oo, sa ngayon napaka-secured ng pamamaraan ng pag-avail ng loan. Mm-mm. Unang-una, dapat bukod dun sa contribution requirements, dapat yung member meron siyang active My.SSS. Na yung active My.SSS na yan, naa-access lamang ng miyembro yan kung alam niya yung password dun sa Mm-mm. kanyang My.SSS online account. Ang Mhm. password is a personal, dapat personal knowledge lang ng member, Hindi niya pinagkakatiwala sa iba. Mm-mm. Ikalawa, kailangan ang miyembro ay mayroong na-nominate at na-approve na bank account. Na ang pagpapa-approve niyan, pamamagitan din ng isang proseso na tinatawag naming disbursement account enrollment module na gagawin din ng member sa kanyang My.SSS account. Merong Mhm. verification at validation na ginagawa ang SSS. So with that po, secured ang pag-avail ng pag-apply ng salary loan at ng calamity loan. Kaya Oo. hindi totoo na i-loan mo dahil gagamitin ng iba, kakapag-loan ng iba sa Yes. iyong account. Maliban kung ipinagkatiwala ng miyembro, syempre, yung kanyang details, yung mga personal information niya tulad ng user ID, password, pag binigay niya yan sa iba, may possibility na may makapag-loan sa kanya. Although meron pa rin mga additional security measures para maiwasan yung ganong sitwasyon. Pero Miss Nerissa, buti na sabi mo nga yan. Kasi tama, yun nga yung mga naririnig ko, yung mga nagsasabi na, naku, gamitin mo yan kasi baka mamaya wala kang idea na gagamit na pala yung account mo sa SSS. So malinaw na meron tayong mga security features to also protect our account. 'Di ba, Ma'am Nerissa? Pero bukod po sa salary loan, nabanggit nyo nga po kanina calamity loan. Of course, ito yung mga affected ng mga calamities. Paano po ba ito maa-avail? And sakop din ba nito? Paano kung halimbawa ikaw ay nasa ibang bansa, isa kang migrant workers or OFW? Pwede ka bang mag-avail kahit na yung halimbawa calamity nangyari naman dito sa Pilipinas? Ang calamity loan, ino-offer po namin yan sa mga miyembro na nakatira sa mga areas o lugar na idineklara under the state of calamity. Mm. Ang SSS nag-a-announce na meron kaming ino-offer na calamity loan para dun sa mga members na eligible. Sabi ko nga, nakatira dapat sila dun sa calamity area at Yes. the time kung kailan nangyari po ang kalamidad. Ngayon, Mm. first time po namin nag-offer ng calamity loan para sa mga nasa abroad. Okay. Yung specifically yung calamity loan para sa mga miyembro na nakatira sa Taiwan at naapektuhan nung mangyari ang lindol doon. Oh. So, yung mga OFWs na naroroon sa Taiwan, meron ng mga lumapit sa SSS for loan. Meron na po na mga naka-avail ng calamity loan. Oh, that's nice. So ibig sabihin, ma'am, yung sinabi mo kanina, basta nasa state of calamity, pwedeng mag-loan sa SSS. So, kamusta po yung sitwasyon? I don't know if hawak po ninyo yung datos ngayon nung mga naapektuhan nating provinces because of El Nino. Kasi ang sinasabi lagi ng task force, di ba, nagka-count tayo kung ilan na yung mga provinces na nag-declare na ng state of calamity because of yung mga apektado ng El Nino. Kamusta po yung dami ng nag-a-avail? Or in general, dito sa calamity loan? Hindi po nag-offer ang SSS ng calamity loan para sa El Nino. Ah, Ang wala. inihahanda po. Oo, Ang oo, oo. inihahanda namin ngayon kasi in the past, ang mga calamity loans na in-offer namin para sa mga lindol, bagyo, at saka nagkaroon kami ng 2020 yung para sa COVID-19. Mm-mm. Sa ngayon po, wala kaming ibang in-offer pa na calamity loan, kundi yun sa Taiwan pa lang. I Inihahanda pa see. yung para sa ibang mga kalamidad na recently nangyari, Ah, tulad ng Aghon, mm-mm, sa mm-mm. Kaitong.
pa yun. Okay, Ay, so ibig sorry, sabihin, kanlaon. kanlaon. Okay, so ibig sabihin, Miss Nerissa, ang calamity loan, hihintayin muna dapat yung go signal ng SSS bago makapag-loan yung mga SSS members para malaman nila kung covered ba sila nitong particular loan na ito. Halimbawa, kung yung na-experience natin dati na bagyong Ondoy, yung mga ganon. Tama Tapos pag po. sinabi ng SSS na okay, we're offering calamity loan, that's the only time na pwedeng mag-avail yung mga members. Not necessarily lahat ng kalamidad. Tama po, Miss Maricel. Kasi Mm-mm. meron kaming sistema na, kumbaga, tinatawag na, ini-up namin yung system na yon para maging available sa aming mga members para naman sa gagawin nilang pag-a-apply. Okay, malinaw po yan. And hanggang magkano po yung pwede nilang ma-loan dito po pagka sinabi ninyo na open na for this particular calamity? Ang maximum amount po na maaring mahiram para sa calamity loan ay 20,000. Tulad Mhm. po sa salary loan, ina-average namin yung huling 12 monthly salary credit. Yun po ang ibibigay naming loan amount sa member. Maximum of 20,000. Pero ma'am, paano yung proseso ng pag-a-apply ng loan sa SSS? Simulan po natin dito sa calamity. Ano yung mga kailangan nilang i-prepare? Kaya po ako nagwo-wonder dito kasi, for example, paano kung halimbawa binaha yung tao na yon, yung mga identification na lubog na or whatever, di nila makita. So ano po yung mga pwede nilang gawin? Ang i-discuss ko po ngayon ay yung proseso ng pag-apply para sa Calamity Loan Taiwan. Sige ma'am, go ahead. Basically, yan din yung magiging proseso, more or less, ng gagawin ng Calamity Loan para naman dito sa local. Sa pag-apply po ng Calamity Loan sa Taiwan, kailangan, unang requirement, syempre yung member, nakatira siya dun sa calamity area at the time na nangyari yung kalamidad. Pag po nakita ng sistema namin na siya ay nakatira doon sa area na yon at the time na mangyari ang kalamidad, automatic po bibigyan namin siya ng Calamity Loan Reference Number. Mhm. Kailangan po meron ang miyembro na ipinagkaloob ng SSS na Calamity Loan Reference Number. Kalawa, kailangan meron siyang active na My.SSS account. Kasi po ang pag-a-apply ng Calamity Loan ay ginagawa via online sa pag-login sa My.SSS account ng member. Kailangan din meron siyang aprubahan na disbursement account. Yan po yung bank account na pag-aari ng miyembro, nasa pangalan niya, Mm-mm. kung saan namin i-credit or ipapadala yung loan proceeds. Yun po ang mga requirements. Bukod po doon sa contribution na nire-require namin na kailangan, meron siyang at least 36 posted monthly contributions. Yung 6 doon, dapat doon sa huling 12 buwan niya na ihulog. Mm-mm. At kung miyembro naman po ay yung tinatawag naming self-employed, voluntary member, kailangan po meron din siyang 6 na contribution dun sa pinakahuli niyang membership type na SE, self-employed or voluntary member. Mm-mm. Kung employed po ang member, pag siya ay nag-apply, yung employer niya kailangang i-certify yung kanyang loan application at yung employer din po ang magsasagawa naman ng pagbabawas ng monthly amortization mula dun sa kanyang sweldo at Yes. i-remit po yan sa SSS. Malinaw po. So, gaano po kalaki yung interest kapag halimbawa nag-loan kayo, calamity loan? For example, gaano kalaki po yung interest na babayaran nila sa SSS? Ang interest po ng mga loans ng SSS, kasama na rin yung salary, Opo. 10% per annum. Mhm. Computed po yan based on diminishing principal balance ng kanyang loan. So, pareho rin po ng proseso, ma'am, yung pagbabayad ng salary loan at saka ng calamity loan. Yung employer na yung automatic na magbabawas. Opo, pareho po yan ng sistema. Pagka employed ang member, yun pong kanyang billing ng empleyado, pinapadala po namin yan sa employer. Ibabawas ng employer sa sweldo at i-remit po kay SSS. Pag naman self-employed or voluntary, pinadadala po namin yung monthly billing sa pamagitan ng text message,
siya or kaya ay sa inbox ng kanyang my.sss Mm. at sa email. Pinapadala po namin doon ang monthly billing sa membro mismo pag self-employed at voluntary member. Ma'am, nabanggit nyo na rin po yung mga text message na notifications tungkol po dito sa loan Pakibigyan nga po kami ng guidance, kaming mga SSS members, kung paano namin malalaman kung legit ba etong text message na tungkol sa utang namin sa SSS or baka mamaya scam. Kasi ma'am, simula kaninang umaga parang nakakalimang text messages na ako na natatanggap na mga scammers. So dahil talamak na naman siya despite dun sa SIM card registration natin, hindi ko alam bakit ang dami-daming mga nangi-scam pa rin. Ano po yung aming kumbaga magiging guide to know na hindi, totoong galing sa SSS tong text message na to? Una po, let me discuss kung ano-ano yung mga pinapadala naming messages Yes, patungkol ma'am. sa loan. Mm-mm. Pag po nag-apply ng loan ang isang miyembro sa pamamagitan ng my.sss portal, matapos niyang makapag-apply, padadalan po siya ng notification. Through email lang naman yung notification na initial na successful yung application. Meron po kami ipadadalang reference number ng kanyang application. Mm-mm. Pagkatapos niyang naaprubahan na yung loan, bawa yung employer, sinertify na, tapos pinrases na sa end ng SSS, nagkaroon na ng pag-credit ng loan proceeds, ang ipadadala po uli namin sa kanyang notification ay through email din. Wala pong text message para diyan. Okay. So pag may nag-text sa inyo at sinabing nakapag-loan ka na, na-credit na yung loan mo, Fake at yun. i-click mo o whatever, wag niyo pong basta-basta i-click yun. Oo. Yun na po, in general, pagka may mga link na pinadadala sa text, Mm-mm. huwag po nating basta-basta i-click po yun. Kasi baka phishing text po yun, phishing message. Tapos, nagpapadala po kami ng text message para naman sa billing. Sa mga self-employed at voluntary members, yung pong billing nila monthly, kasama yung payment reference number, pinapadala po namin yan to text. Additionally, meron din po kaming late payment reminder na sinimulan naming ipadala nitong Mayo ng taong ito, kung saan yung mga miyembro na maaaring nakaligtaang magbayad o maaaring hindi talaga nakapagbayad at all sa kung anumang kadahilanan, pinapadalan po namin sila ng paalala, late payment reminder through text na hindi ka nakabayad. Para po sa ganon, matulungan namin sila na huwag nang lumaki or magkaroon pa ng additional penalty yung kanilang mga loan, huwag lumobo. Paraan po namin yun ng pagtulong sa aming mga miyembro. Ngayon, kung paano may iwasan, gaya nung sinabi ko, huwag i-click basta-basta yung link. Sa halip po na i-click yung link, ang gawin ng miyembro ay pumunta siya, mag-login sa kanyang my.sss account, at doon po niya tingnan yung loan details. Okay. And para po dun sa hindi masyadong techie, pwede ba silang dumiretso na dun sa office ng SSS para at least to seek for assistance? Yan po. Maaari po nilang gawin yan. Kasi po ang SSS, meron kami mga designated e-centers at may mga personnel po doon na empleyado ng SSS, mag-guide at tutulong sa ating mga miyembro para magsagawa ng kanilang transaction sa online portal. May mga internet connection po kami, computers na maaari nilang gamitin. Huwag pong magpapatulong sa computer shop, sa mga fixers, kasi po, sadly, hindi naman siguro lahat, pero most of the time, yung mga nagsasabi na may nakapag-loan sa kanyang account na hindi niya nalalaman, ayun pong mga pinagkatiwala, yung mga information nila sa mga ganong pamamaraan. Oo. At saka baka mamaya yung ibang datos na malaman nila magamit pa kung saan no? Hindi lang sa SSS loan, pwede nilang magamit para makapagnakaw pa ng ibang mga private
data, hindi ba ma'am? So ingat-ingat yan. Pero Ma'am Nerissa, marami pa kaming itatanong ha tungkol dito sa SSS loans kasi nagwa-wonder din ako, ano kaya mangyayari kapag hindi nakabayad yung ating mga members? Pero mamaya po yan, ma'am, huwag kayong aalis ha dahil i-entertain din po natin yung ibang mga questions natin mula sa ating mga netizens. Kaya mga kapatid ha, kung kayo merong mga tanong o nais idulog, naku, makijoin na kayo sa ating discussions online. Pwede rin kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di kaya ay sa 86316674. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programa, Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, ha? Ang ating question of the day, gusto mo bang mag-loan sa SSS? At kung ikaw ay maglo-loan, bakit? So, syempre, mag-message po kayo sa ating live stream. Babasahin po namin ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at baka meron kayong katanungan tungkol po sa SSS. Mag-message na rin po kayo dyan. Babasahin po natin maya-maya. But of course, mga kapatid, kasama pa rin natin ngayong hapon si Miss Nerissa Sabado, ang manager ng SSS Member Loans Department. Magandang hapon pong muli sa inyo, Miss Nerissa. Yes, magandang hapon ulit, Miss Maricel. Ayan po, ma'am, eto na yung sinasabi ko kanina kasi syempre, 'di ba, ang worry natin diyan, mahabang panahon yung singilan kapag ka naglo-loan tayo sa SSS. Pero ano mangyayari kung halimbawa yung mga empleyado walang problema kasi automatic kinakaltasan ng mga employers para maibigay doon sa SSS yung bayad. Paano kung halimbawa yung sa mga self-employed na nag-loan tapos nagmintis, hindi nakabayad sa tamang oras, ano po ang mangyayari? Ang loan po, loan amortization na hindi nabayaran sa takdang due date ay pinapatawan ng penalty na 1% per month doon sa amount na hindi nabayaran hanggang sa mabayaran na niya. Ngayon, kung natapos ang payment term o yung tinatawag nating nag-matured na at hindi pa rin nabayaran in full, bukod po doon sa 1% na penalty, tuloy-tuloy din po ang pag-accrue ng 10% per annum na interest. Oh. UN demandable po iyon pagka hindi nila nabayaran on time. Sorry, ma'am, pakipaliwanag yon pag hindi nila nabayaran on time? Yung naipon, ay ibig Opo. sabihin din yung naipon, yung hindi binabayaran, nag-mature na, at hindi pa rin fully paid yung loan, due and demandable po yung buong amount na yun. Okay. Paano kung halimbawa, ma'am, wala namang kasalanan yung mga workers, kinakaltasan naman ng mga employers, pero ang delinkwente pala ay yung mga employers na hindi naman naguhulog sa SSS? Ang gagawin po ng empleyado, o tinatawag nating workers, sa ganyang sitwasyon, dudulog po sila sa SSS, dala yung pruweba na sila ay dinidakan o binawasan ng employer ng loan amortization nila mula sa kanilang mga sweldo. At ang SSS po ang hahabol dun sa employer para po pagbayarin kasi may pruweba ang miyembro. Dapat ni-remit yan ng employer. So kayo na kumbaga yung mismong maniningil doon sa mga employers kasi sila na yung delinkwente. Opo, may mga personnel po kami, meron kaming units na gumagawa ng ganyang trabaho. Okay. So, syempre ma'am, sabi nga ninyo kanina kapag kasi hindi nabayaran, nag-iipon-ipon na yan no? So, dito na ba yung tinatawag natin na conso loan o yung consolidated loan program? How does it work? Pakipaliwanag nga po kung ano tong consolidated loan program. Yan po. Ang consolidated loan program na mayroong kasamang condonation of loan penalty, in short, conso loan, yung program na yan. Yan po ay ini-offer namin para sa mga miyembro na merong utang na nagkaroon na ng malaking interest at penalty na hindi nila nababayaran, kung saan kung ang miyembro ay merong more than one loan account, meron siyang calamity, may salary loan, kino-consolidate po namin yung loans na yon para magkaroon siya ng isang conso loan lang na babayaran. Pwede namin siyang bigyan ng affordable payment term kung kaya niya nabayaran ng full or one-time payment.
Pwede Mm-mm. yon. Mm-mm. Or meron ding available po na installment term Mm-mm. mula 6 hanggang 6 na buwan, depende sa halaga ng consolidated loan. Yung Mhm. penalty, kino-consolidate din namin yan. Subject po yan sa waiver. Kung ma-waive po yung penalty, pag nabayaran ng miyembro yung kanyang conso loan sa takdang panahon na o payment term na pinili niya. Aha. So, yung sinasabi po ninyo, ma'am, na yung pag-waive ng penalty, sino-sino yung mga pwedeng mag-avail ng ganitong klase ng programa? Baka mamaya sabihin ng mga SSS members, pwede naman palang i-waive eh. Oh. Ah, basta po ang miyembro ay hindi pa nabibigyan ng final claim, yung tinatawag naming retirement or Mm-mm. total disability claim, at syempre, kailangan buhay. Ibig sabihin, wala pa Mm-mm. nabigay na death claim. Maaari pong mag-apply ang miyembro na yan. Restructured yung Mm. consto loan, kung Mhm. saan Mhm. i-restructure yung kanyang existing past due loan. However, baka sabihin ng miyembro, hindi na lang muna ako magbabayad. Total, Oo. meron palang conso loan. Yung Yes. penalty, papatawarin naman ni SSS. Oo. Yung kung pinapatawad namin o wini-waive ay penalty lamang. Ang Mhm. interest po ng inyong loan ay hindi po kasama sa wini-waive yan. Yan po ay babayaran kasama ng principal amount. Ang Ayun. 10% na interest po kada taon, pag yan ay naipon, malaki po ang nagiging lumulobo, tinatawag natin nagbaballoon yung amount ng ating loan. Kaya Mm. hindi rin namin ina-advise na parang sabi ng iba, take advantage ko na lang, hindi muna ako magbabayad ngayon, saka na lang, total may penalty condonation. Hindi rin po iyon Mm. talagang advantageous. Mm. Meron din naman pong interest and loan. Kaya kung Oo. kaya naman bayaran, merong Bayaran na lang pambayad, nila. bayaran po ngayon. Yung Oo. conso loan, para lang po yan doon sa talagang mga nagkaroon ng problema, na Yes. hindi nakabayad, Mm. dahil maaaring kung ano nangyari sa buhay. So, ibig Ganun po sabihin, yun. yung ating SSS member na nag-loan ang dapat na mag-file sa SSS para malaman kung qualified sila dito sa tinatawag natin na Consolidated Loan Application. Tama po ba? So, paano yung mga dapat nilang gawin, Ms. Nerissa, para maging qualified sila dito? Ano yung proseso na kailangan nilang pagdaanan o yung mga requirements, documents na kailangan nilang isumite sa SSS? Yun po. Iugnay ko po dun sa late payment reminder na aming ipinapadala, na sabi ko nga, simula Mayo, nagpapadala na kami ng late payment reminder. Doon sa Mm. mga members na alam nilang meron na silang loan na matagal na hindi nababayaran, mariremind naman sila kasi pinapadalan nga namin ng text message. Mm. Maaari silang mag-apply sa conso loans sa pamagitan ng pag-log-in sa kanilang My.SSS account. Wala pong mga additional requirements kaming hinihingi maliban dun sa user ID niya at password kung saan gagamitin niya yon sa pag-login sa My.SSS. Doon po Mm. mag-a-apply ang member ng conso loan. Ang para sa installment term, allow me to discuss na rin, may Yes, go ahead po. nire-require lang po kami na down payment na minimal amount na 10% of the consolidated loan amount. Pero kung Mhm. kaya ng more than 10%, pwede rin naman po. Choice Mm. po ng member yun. Mm. So, ibig sabihin pala, Ms. Nerissa, pwede palang sabay-sabay yung loan, no, ng isang member. Kasi nabanggit mo kanina, kung halimbawa ikaw ay may calamity loan, tapos pwede rin na merong salary loan, pwede pala siya na sabay-sabay, ano? Pwede po, kasi yung Oo. calamity loan, parang karagdagang tulong sa Opo. miyembro sa panahon Mm. ng kalamidad. Alam naman natin na pag Yes. nakalamidad, maraming gastusin. Mm. Pero bago po natin tawagan yung ating caller ngayong hapon, ha, sundutin ko lang yung nabanggit po ninyo kanina, hindi kasi natin masyadong nahimay yung tungkol dun sa education loan. Sino yung pwedeng mag-avail dito? Of course, education loan, so pwedeng pang tuition to. Iniisip ko kasi, kung halimbawa ako empleyado, wala naman akong dependents, gusto ko lang mag-aral, eligible ba ako para sa education loan? Pwede po. Yan ang Mm. unang-unang maaaring
mag-avail ng educational loan yung miyembro mismo. Kailangan lang meron siyang at least 36 contributions. Then Ayun. yung tuition fee para sa buong panahon ng college lamang po, Okay, college malinaw. at College. yung vocational courses. Hindi po Aha. kasama yung masteral at elementary Ah, education. Yun po ang sayang naman. pwede nilang i-avail. Pero kung halimbawa ako, magulang ako, kailangan kong mag-loan for my kids, okay lang yon for elementary, high school, and college. College lang po at Ayaw nga pala, saka college vocational lang. course. Akala ko tinanggal College mo and lang, ma'am, vocational. MA eh. So, college lang sila pwedeng mag-loan. So, para Opo. makapag-loan, ano yung kailangan na ipresenta ng mga magulang? Kailangan ba yung sinasabi ninyo na yung matrikula makita sa ang school ka nag-aaral? Opo, kailangan po yun. Oo. Meron yung Certificate of Matriculation, registration form. I-present po nila yon. At ang pag-apply po ng educational loan, ang mga requirements na yun nga po yung Certificate of Matriculation and Enrollment, isasubmit po yan ng member sa pinakamalapit na SSS branch. Ayun. Okay. Sige ma'am, tatanggap lang po tayo ng tanong mula po sa ilan sa ating mga callers. Makakausap po natin ngayong hapon si Ferdinand. Okay, sige. Maya-maya, tatawagin natin yung ilang mga questions. Meron po kasing gustong magtanong dito, Miss Nerissa, tungkol po doon sa paglo-loan niya at mukhang yung employer niya yung nagpa-process ng pagbabayad at kung paano nga po yung education loan na pwedeng mangyari. But for now, titingnan po natin yung ilan sa mga messages and questions mula po sa ating social media account. Ito, ma'am, mula kay Bea Vasquez, ang sabi niya, yung kanyang ka-live-in partner nagka-TB, nagka-tuberculosis daw, Ma'am Nerissa. Pinahinto siya sa trabaho, kaso siya lang ang nagtatrabaho. Breadwinner pala to. Kasi ako po ay may 6 months na anak at 3 pang anak bago, bago pa lang daw siya naghuhulog sa SSS. Ano daw kaya ang pwede niyang i-loan para makatulong sa family? Gaya nga po kasi na nabanggit ko kanina, pwede lamang siyang mag-salary loan kung meron ng at least 36 monthly contributions. Sabi ni Bea, bago lamang siyang naghuhulog sa SSS. As long as meron po siyang 36 monthly contributions at yung 16 doon sa 36 na yon ay nagawa sa loob ng huling 12 buwan bago mag-apply ng loan, salary loan in particular, pwede po siyang mag-avail ng loan sa SSS. Ayun, Bea. So, kailangan mo munang alamin kung ilang months nang naguhulog yung iyong partner. Kasi kailangan at least 36 months. Kapag ka mas maikli doon, hindi pa siya pwedeng makapag-loan. Eto, Ms. Nerissa, tanong naman mula kay Ramel Maluto. Sabi niya, magandang hapon. Ask ko lang sana po kung pwede din bang makapag-loan sa SSS ang total disability pensioners? Kung pensioner na po, ang total disability pensioner hindi po kasama sa pwedeng mag-loan. Meron pa kaming isang loan product na sa hiwalay na departamento ang nag-handle po nun, Para naman po yun sa mga pensioners namin. Pero ang tawag po namin doon ay pension loan. Pinopromote din po namin yan kasi napakagandang programa po niyan. Pero yan po ay available sa mga retiree pensioners. Oo nga ma'am, sa loan po kasi yung hawak nyo, no? Interesado rin kasi ako dun sa isa pang program ng SSS, yung pwede daw na magdagdag ng contribution para dun sa retirement. Pension booster. Pension booster. Hawak nyo ba yon ma'am? O Opo. ibang department yan? Ibang department po ang pension booster, pero yan ay maganda pong investment. Yes. Kung saan very promising yung projected return, kung di ako nagkakamali.
more than 7% per annum ang projected return. 7% per annum? Ay, bongga. More or less, yes, yun po ang projected return for that. Oo. So, ibig sabihin, ma'am, kung halimbawa ako, ganito lang kalaki yung hinuhulog ko buwan-buwan, kinakaltas sa akin ng aking employer, dahil di ba base po kasi yan sa salary di ba? Monthly salary. Opo. But because of this booster, pwede ako, may choice ako na dagdagan pa siya. Tama po kayo dyan. May choice na dagdagan pa na dun sa kaniyang my.sss account ng member, dun po niya Yes. maaaring piliin kung magkano yung idadagdag niya on top of Oo. the monthly pension, monthly contributions na ibinabayad para sa kanya. Yun, maganda yan para dun sa preparations natin sa retirement natin, Ma'am Nerissa, di ba? But anyway, Tama, opo. Ma'am, tatanggapin na po natin, nandito na po yung isa sa ating mga callers, si Yoli Briones ng Quezon City. Yoli, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, ma'am. Oo, Yoli, sige, ano yung tanong mo kay Ma'am Nerissa? Tanong ko lang po kung pwede po bang makaabil ng educational loan po ang asawa ko kahit may loan pa po isang salary loan. Ayan. Pwede naman po maka-avail siya ng educational loan basta updated lamang yung pagbabayad niya sa kanyang sa kanyang salary loan. Updated, ibig sabihin hindi siya nakakamiss ng kanyang monthly amortization. Opo po, active pa po, ma'am. Ano yun? Ulit Pakiulit, po? Yoli? Active pa po siya sa work niya, ma'am. Naguhulog po siya monthly-monthly. Private Opo, ano po basta siya? po updated. Employer. Ibig sabihin, wala po siyang mga arrears o naipon na hindi binabayaran para sa kanyang salary loan. Siya po mismo ang mag-aaral. Yung anak ko po, na pangalawa po, second year college na po siya. Okay po, maaari po. Ayun. Ma'am Nerissa, kung halimbawa yung anak ni Yoli, second year college, meron pang existing na salary loan si Mister, maglo-loan ngayon ng educational loan, hanggang magkano po kaya yung posible nilang mahiram para dun sa matrikula ng second year college nila na anak? Para po sa degree course, ang maximum na maaaring ma-loan ay 20,000 para dun sa isang semester or yung amount po ng mismong matrikula, whichever is lower. Pag po ganyan, yung kanyang matrikula sa buong panahon ng pag-aaral niya, ibubukod na ng SSS, yun yung tinatawag namin kinocommit or sinaset aside na namin para sa mga susunod na semester, magsasubmit na lang si magulang ng parang tinatawag namin subsequent application at ihahanda po namin ang pambayad para dun sa kanyang matrikula na binabayaran po namin yan direkta sa eskwelahan po namin direkta ang pinabayaran. So hindi na kailangan pumunta ni na Yoli sa SSS. Yung SSS na po ang magbibigay ng bayad diretso dun sa school nung kanyang second year college. Yung po sa pagkuha ng loan proceeds, Yes. sa school po payable. Ayun. Ano bang... Pero yung application, pupunta rin siya sa SSS. Okay. Yoli, ano bang kurso ng anak mo? Accountancy po, ma'am. Accountancy. So degree course nga, Ma'am Nerissa. Okay. Yoli, meron ka pa bang pahabol na question para kay Ma'am Nerissa? Wala na po, ma'am. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Yoli. Okay, thank you po, ma'am. Okay. Ma'am Nerissa, ito pa po, second caller natin, si Ferdinand Ponce ng Caloocan. Ferdinand, magandang hapon sa'yo. Ferdinand? Hello? Ferdy, kamusta ka na? Asan na si Ferdinand? Yes, ma'am. Ayan, Ferdinand, pakilakasan ng bahagya yung iyong boses para marinig ka namin. Naririnig ka ngayon ni Ma'am Nerissa, ano yung tanong mo sa SSS? Yung tungkol sa ano, ma'am? Yung mga, yung contribution. Contribution. So ano yung gusto mong malaman tungkol sa contribution? Actually, ma'am, mayroon akong salary, educational loan, kung pwede na ako mag-loan ulit.
Ano, pakiulit? Gusto mong malaman kung pwede ka nang mag-loan ulit. Bakit? Opo, Ano ba opo. yung estado mo ngayon? Yung tungkol sa educational loan, pero binabayaran ko yun eh. Naka 1 year na po ako eh. Okay. So, meron kang educational loan. Tama ba yung intindi ko sa'yo, Ferdinand? Yes po. Nakasalukuyan mong binabayaran hanggang ngayon. Yes po. So, habang binabayaran mo siya, gusto mong mag-loan pa ulit sa SSS. Tama ba yung Yes. pagkakaunawa ko? Yes po. Okay, so ang tanong mo kay Ma'am Nerissa ay kung pwede mong pagsabayin yung iyong existing na educational loan and kung maglo-loan ka ulit ng panibago. Yes po. Okay, Ma'am Nerissa, go ahead po. Maaari yun, Ferdinand, basta actively paying ka ng contributions. Yung sinasabi ko nga kanina na meron kang 6 na contribution sa loob ng huling 12 buwan bago ka mag-apply ng salary loan. Siguro, I'm sure na-meet mo yung 36 months na minimum contribution requirements kasi nakapag-educational loan ka eh. Ferdinand, Yes po. narinig mo yung sinabi ni Ma'am Nerissa, pwede naman daw yon basta actively ka na nagbabayad. Opo. Okay. So meron ka pa bang follow-up question kay Ma'am Nerissa? Yes po, yung tungkol sa yung mga hulog. Hulog. O bakit? Ano yung concern mo tungkol sa hulog? May hindi nire-remit eh. Hindi nire-remit yung iyong contribution? Sinong hindi nagre-remit? Yung company po. Yung company. Actually, nabanggit na ni Ma'am Nerissa to pagka may concern tungkol dun sa company. Pakiulit nga po, Ma'am Nerissa, yung nasabi ninyo sa amin kanina tungkol po dito sa hindi pagre-remit ng company. Maaari po kayong dumulog, Sir Ferdinand, sa pinakamalapit na SSS branch at kailangan po dala ninyo yung mga pruweba na kayo ay nabawasan ng doon sa inyo mula sa sweldo nyo ng loan payment or contribution kung yun man ang hindi nire-remit na employer. Pero unang-una syempre na dapat ninyong gawin pag pumunta kayo sa branch is i-verify kung wala nga bang remittance yung inyong employer. Baka kasi naman nagre-remit din talaga sila. So pag nakita niyo pong walang remittance itong employer, pero binabawasan kayo ng SSS contribution, ganun din ng SSS loan amortization, pakita po ninyo hanapin ninyo ang account officer ng SSS. Maaari din po kayo makipag-unayan doon sa branch head na pinakamalapit niyan sa inyo. At ipakita yung payslip ninyo na nakikita doon na binabawasan kayo ng mga nabanggit ko kanina, SSS contribution at loan amortization, para po matulungan kayo, ang SSS po ang hahabol sa employer para bayaran nila yung mga ibinawas na yun sa inyo, sa inyong salary. Ferdinand, ayun, Yes, narinig mo yung sinabi ni Ma'am Nerissa ha? Dalhin mo lang yes. yung mga documents sa SSS. Opo. Bali, ko po, mag-iisang taon na po yun, ma'am, August ang kasi may mga report po kami. Mayroon kaming yung tungkol sa mga update ng loan Oo. na hindi kinakaltas nila, hindi inuhulog po. Ayun. Basta sundin mo lang yung sinabi ni Ma'am Nerissa, punta ka sa pinakamalapit na SSS office, dalhin mo yung sinasabi mo na yung mga payslip documents na magpapatunay na kinakaltasan ka talaga ng company ninyo, kinakaltasan yung loan mo tsaka yung contribution mo, pero hindi pala nahuhulog, dalhin mo yung mga documents para matulungan ka ng SSS, okay? Sige po. Alright, maraming salamat sa iyo, Ferdinand. Okay, Ma'am Nerissa, meron pa pong few questions na lang. Galing po kay Betchay Mameng. Sabi niya, Ma'am, may loan pa po ako, 5,000. Pero may naibayad na ako. Pwede ko po ba i-condonation yon para mabawasan? Ako po ay 59 na next year. Magpe-pensyon na po ako. Pwede ba yun? Opo, kung yung loan ay past due, meaning, yun, sabi nga niya, hindi niya na nabayaran. Maaari po niya yung i-apply dun sa conso loan para yung penalty ay makondone. Ang babayaran lamang po niya,
yung natitirang principal at saka yung interest ng loan. Ang penalty, i-waive po yun. Hindi niya makakasama sa babayaran niya. Para pag nag-apply siya ng retirement pension, Mm-mm. kung eligible siya, ay walang ibabawas na loan mula sa retirement pension niya. Ay, oo nga, no? Pwede palang bawiin sa retirement pension yun. Opo, binabawas sa Oo. retirement pension. Liliit, kaya dapat magbayad kayo para hindi masyadong maliit yung makuha nyo sa retirement pension. Mababawas nga pala doon. Eto mula kay Tama. Janet Manuel. Sabi niya, good afternoon po. Ask ko po sana kung makaka-avail po ba ako ng loan kahit hindi po consistent ang hulog ko. Pero kung tutuusin, 36 na yung hulog ko. So baka ang sinasabi niya man pag pinagsama-sama, aabot din naman ng 36 months pero hindi consistent. Pwede ba yun? Depende po yan, ano. Sabi ko nga kasi kanina, kailangan yung anim dun sa 36, at least 36 monthly contributions. Yung anim noon, dapat na ihulog sa loob ng huling 12 buwan bago ang month of loan application. Mhm. So, pwede, provided ma-meet niya po yung condition na yon. Okay. Ito naman po ma'am galing kay Mary Grace Obrero de Niña. Sabi niya, tanong ko lang kung pwedeng ipagpatuloy na hulugan ang SSS na gawa ng isang company from her previous company daw kahit na hindi na siya nagwo-work. Hindi ko, nais ko linawin, yun ang tinutukoy ba niya ay contribution or loan? Contribution po, Ma'am Nerissa. Kumbaga, ang understanding ko doon sa message ni Mary Grace, from her previous company, nagko-contribute siya sa SSS but now mukhang hindi na siya nagwo-work, pwede daw ba niyang ipagpatuloy yung contribution? Maaari po bilang isang self-employed, kung siya ay self-employed, kung siya ay mayroong self-employment, may negosyo, may maliit na pinagkakakitaan na hindi nangangailangan ng kumpanya na employer. Or as voluntary member, pwede po siya magpatuloy as voluntary member, mag-contribute ng SSS contribution niya po. Kung ganoon din naman, kung may loan siya na hindi na tapos bayaran, kinuha niya yung loan mula sa pamamagitan ng dati niyang employer, pwede rin po niya ituloy ngayon yung pagbabayad ng loan na yon kung meron man. Kaya po, kami po ay nagpapadala ng monthly billing with payment reference number through text, saka sa my.sss inbox. Kaya po, ang ina-advise namin sa mga members para lagi nilang matatanggap yung mga notifications at mga updates mula sa SSS, kailangan pong mag-update sila ng kanilang contact information sa kanilang my.ss account sa pamamagitan ng pag-login sa www.sss.gov.ph. Ma'am, ito naman po kay Lihatnep Sagtor. May tinatanong siya, ano daw po ba yung WISP? Hindi ba yun pwedeng i-withdraw? Ano yun? Yan pong WISP, yan po yung pension booster. Yan din Ito po yun. Okay. Ang tanong niya ay, although hindi ko po ito produkto, Yes, pero we syempre, understand, ma'am. alam po naman namin na yung basics niyan, hindi po yan maaaring i-withdraw. Meron po yung tinatawag na holding period. Ang WISP or pension booster, mag-withdraw niya po yan pagka mag-a-avail na ang miyembro ng kanyang retirement. Buong panahon na naka-SSS yung pera na yon, nag-earn po yun ng interest. So yun nga yung sinasabi ni Ma'am kanina na maganda siyang preparation kasi for retirement at least medyo mas malaki yung makukuha natin. Kung medyo nakakaluwag-luwag naman no? Why not? Bakit hindi magdagdag para dun sa contribution natin in preparation for our retirement? Ma'am Nerissa, baka meron pa po kayong gustong sabihin sa ating viewers ngayong hapon, reminders po sa kanila. Yun nga po, gaya nung uulitin ko yung kaninang nabanggit ko na mag-update ng contact information sa my.sss para updated sa mga information. Ganun din po sa mga billing namin na ipinapadala. Ngayon, kung mayroong past due loan,
we highly recommend sa aming mga miyembro na mag-avail na po nitong tinatawag naming conso loan para yung penalty ma-waive. At samantalahin po itong conso loan na ito habang ino-offer pa ng SSS. Malaking tulong po na yung penalty ay i-waive at sa pamamagitan din ng pag-avail ng conso loan, nabibigyan po kasi ng bagong payment term. Nagiging current yung loan ng member. Ibig sabihin, hindi na namin papatungan ng additional penalty kasi current na uli or na-restructure yung loan. Samantalahin po habang meron itong programang ito, yung conso loan. Alright, nako, maraming salamat po sa inyo. Miss Narisa Sabado, ang manager ng SSS Member Loans Department. Thank you, Miss Narisa. Thank you rin, Ms. Maricel. Okay mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Mamaya, samahan nyo kami 5:30 in the afternoon sa totoo lang. 1PH Signal Channel 1, pero maririnig nyo rin po kami dito sa Radyo 5 ng mga around 5:45 hanggang 6:30 po ng hapon. Kasama ko po dyan sina Jovi Francisco at Chicky Verhel, so kita-kita po tayo maya-maya lamang. Ito po ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko sa ngalan ni Cheryl Cosim. Ako po si Maricel Halili. Sagot kita.